kapatid, muli po, andito ang inyong maliit na lingkod. Kagaya ng dati ay walang asawa na sa inyo ay naghahatid ng magandang balita o masasayang balita mula sa ating Ama na siyang kinakailangan ng bawat isa sa atin. At may mensahe na naman pong dala-dala ang inyong maliit na lingkod para sa ikalilinaw at ikalalawak ng ating pangunawa, mga kapatid. Dahil sa mga nangyayari nga na ang iba ay hindi matanggap na ang mga nangyayari sa ibabaw ng lupa ay ang ating Panginoong si Isaw Ama ang may kagustuhan. Ikaw kapatid na nakikinig dito sa programang ito, naniniwala ka ba na ang mga nangyayari dito sa ibabaw ng lupa at kahit sa langit, mga kapatid, ay ang ating Ama ang siyang may gawa. Mag-comment ka lang kapatid dito sa aking tanong sa inyo. Kung ikaw ay naniniwala, ngayon pa lang saludo ako sa inyo. At kung hindi ka naniniwala, mga kapatid, makinig kang mabuti rito. At bago natin buksan yung ating mensahe ay binigay sa atin ng ating Ama, tanggapin nyo muna, mga kapatid, ang basbas na kinakailangan natin sa tuwing tayo ay humaharap sa harap ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, ng ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ay sumain niyo nawang lahat. Siya nawa. Siya nawa. Andito, mga kapatid, hindi naman lingid sa inyong kaalaman dahil kung kayo ay parati na nanonood at nakikinig ng programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ito po ay sa Kanya, ating Panginoon na si Isa o Ama. Yung lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ito po ay sa Kanya, mga kapatid. Hindi po ito sa akin. Ito ay sa Kanya para sa atin at sa ating lahat. Ito ang libutan. Ito ay hindi ko kinumpos o hindi ko inasimbol itong programang ito, mga kapatid. Dahil hindi ko ito kayang asimbolin. Hindi ko ito kayang itayo. Kundi siya ang nagtayo nito, mga kapatid. Kagaya nung nabanggit kong una kanina, lahat ng bagay na nangyayari dito sa lupa ay ang ating Ama ang may gawa. Siya gawa. Kaya anuman ang nangyayari dito sa lupa, huwag na lang tayong manghimagsik. Lumalabas kasi, pag hindi tayo naniniwala, kinukontra natin lahat ng mga nangyayari dito sa lupa, ay lumalabas na tayo ay makanghimagsik. Tanggapin natin, kaya ang utos sa atin ng ating Ama, tayo ay magpakababa sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Ama. Tanggapin natin nang walang sama ng loob. At ang ating hanaping mabuti kung nasaan yung kanyang ipinag-uutos upang sa gayon magkaroon tayo ng lakas na matanggap at pangunawa sa lahat ng mga nangyayari dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Ito ay mga nangyayari upang sa ganun ay ikatututo rin natin upang matutunan natin kung saan ang daan patungo sa harap ng ating Ama. Tinuturo niya tayo. At ngayon hindi na tayo gaanong mahihirapan, mga kapatid, sa pagtuntun kung saan ang daan patungo sa harap ng ating Ama, dahil ang nagsasalita sa inyong harapan
ay siyang dinalabasan ng ilaw ng sanglibutan, mga kapatid. Kaya malalaman ninyo kung nasaan yung daan dahil nandito yung ilaw. Dun sa mga dun sa ating mga nauna na mensahe na ibinigay sa inyo, mga kapatid, kagaya ng pagsusunog ng rebulto, di ba? Yan naman ay utos. At kung inyong papanoorin lahat yung mga mensahe na binigay sa atin, kailan lang sinasabi sa banal na kasulatan na kung ikaw ay bayan ng ating Ama, yung mga Diyos-Diyosan ay ating sunugin. Kaya may pagsusunog dito. At ang sinusunog ng mga Diyos-Diyosan o rebulto dito, mga kapatid, yung mga sumasapi dito na may rebulto, sinusunog namin yun. Wala akong pakialam sa rebulto ninyo. Kung ikaw na nakikinig, meron kang rebulto. Wala akong pakialam dyan. Pero kung papasok ka dito, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakapasok dito kung meron kang rebulto. Kaya kailangan sunugin. Hindi ako nakikialam kung kani-kaninong rebulto. Mga Diyos-Diyosan yan, wala akong pakialam. Ang sakop ko lang, yung mga pumapasok dito, hindi pwedeng may rebulto. Kaya yung sinunog naming rebulto, yun ay rebulto nung pumasok dito, mga kapatid. Hindi ko pinapakailaman ng rebulto. Ay, binili nila yan eh. Binili ninyo yan eh. Sa inyo yan. At wala akong pakialam doon. Ha? Naunawaan ninyo. Wala akong pakialam sa rebulto ninyo. Kumo yung may-ari nung rebulto na yun na sinunog ko, dahil patakaran dito, bawal yung rebulto. Voluntary niyang ibinigay sa akin. Dahil yun ay sa kanya, siya ang may karapatan doon. Ha? Binili niya yun eh. Ibig sabihin, pag binili mo yung isang bagay, sa iyo yun. Iniwala kayo doon, mga kapatid. Ano man ang gawin mo doon, dahil binili mo yun, sa iyo yun. Kung gusto niyang ipasunog, wala tayong magagawa kung gusto niyang ipasunog. Ngayon, pinasunog niya nga rito, ang problema marami nag-react. Sabi daw, respeto yung relihiyon. Anong respeto ang hinihingi niyo doon? Anong pakialam niyo doon? Hindi naman yun sa inyo, di ba? Ay utos ng ating Ama, huwag mong iimbutin ng anumang bagay ng iyong kapwa. Yung sinunog niya, hindi naman sa inyo. Sa kanya yon, yung may-ari. At siya ang bumili doon, pinasunog na dito. Ba't kayo nag-react na kung ano-anong respeto? Marami naririnig. Ay, respeto daw yung relihiyon. Isipin yung mabuti kung yung mga kino-comment nyo ay tama. Gaya sinasabi ko. Inuulit ko sa inyo, yung sinunog namin dito, hindi sa inyo. Yun ay pag-aari nung nagpasunog. Ano pa kailam nyo doon? Yan ay binili niya. At yun ay sa kanya. Ano man ang gawin niya doon, wala tayong pakailan. Dahil sa sinusunod natin ang patakaran ng ating Ama, kaya yun ay nangyayari dito. Kapatid. Ngayon, ang tanging payo ko lang sa inyo, na ibinigay sa atin ng ating Ama, ay ganito ang ating gawin. Bago kayo mag-comment o magsalita ng kung ano-ano sa inyong mga napapanood sa YouTube, dahil marami talaga, marami kang makikita sa Facebook, YouTube, ano pa yung iba dapat panoorin dyan. Basta makikita natin sa cellphone. Kaya may nakalagay doon, comment, share, ano-anong pa na hindi ko alam. Hindi ko alam, basta comment, share, kanya mayroon pang mga pa-heart na yan. Yun yung ating, yun yung react na ating ginagawa, comment. Ngayon, bago sana tayo magbigay ng kumikomento kung ano-ano, dahil yan ay isang malaking problema din ng ng mga nag-vlog, yung mga komento natin na hindi tama. Yung iba ay nakakasakit, yung iba naman ay nakaka-inspire.
Tama ba yung pagkabanggit ko? Nagiging inspirasyon yung ibang comment. Yung iba naman nakaka-desperasyon. Tama ba yun? Desperasyon. Ha? Yung iba ay ang dating ay parang grasya. Yung iba naman ang dating ng mga comment ng iba ay parang disgrasya. Kaya ngayon ang sa atin lang, dahil ito ay binigay sa akin ng ating ama na ako ay itinayo sa gitna. Wala ako sa kanan, wala ako sa kaliwa, ako ay nasa gitna, mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga sinasabi ko dito, pag-aralan ninyo, dahil ang mga sinasalita ko ay hindi sa akin, mga kapatid. Ito ay sa ating ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang tanging payo na ibinigay sa akin ng ating ama sa inyo, mga nagko-comment ng hindi tama, na suriin nyo munang mabuti ang iyong sarili. Kung kayo ba ay talagang nakalagay o tumatayo sa tama. Dahil meron din yung may na-download ako na mayaman na pinagsabihan dahil pinamamalita niya na patay na raw si ang tawag nun, yung bumangga dun sa iglesia na nag-rally si ang tawag nun, Epifanio Labrador, sabi patay na. Andito sa cellphone ko kung sino yun. Siguro ang isa sa inyo nanonood dito ay alam niya kung sino yun. Pinamamalita niya na patay na daw, tinaga. Hindi naman totoo, kundi fake news. Galit na galit siya doon. Bakit daw pinapangaralan siya na puro fake news daw ang sinasabi niya. Totoo naman na fake news. Dahil hindi talaga totoo na patay na si Labrador. Si Panyo Labrador. Hindi totoo. Ay nagalit siya. Sabi na, tingnan mo yung klase ng pamumuhay mo. Hindi mo ko dapat pangaralan ng ganyan. Dahil ako ay napakarami akong kondominyo. Marami akong negosyo. Milyon ang nai-share ko sa gobyerno na aking binubuwisan. Napakayaman daw niya. Ay hindi siya daw dapat pangaralan. Di ba, sabi sa balita mga kapatid, labanan yung fake news. Ay peke, yung may binabalita niya, di kinakalaban siya. Ganon. Yung iba naman kasi nating mga kababayan, dito sa ating bansang Pilipinas, kalimutan ko mga kapatid, ngayon pala ay buwan ng February. February 1, 2025 ngayon mga kapatid. Sa amin ito yung unang Sabat na binabanggit sa banal na kasulatan. Na ang unang buwan at ang Sabat ang tawag ng kapulungan. Yun, nandito tayo ngayon mga kapatid sa buwan na yun. Sa bawat buwan at bawat Sabat, yun yung tawag ng kapulungan. Nasaan na tayo? Doon sa tao na hindi daw siya dapat pangaralan dahil siya napakayaman. Dahil yung nangangarap sa kanya, kilala niya dukharin lang daw. Tingnan mo yung iyong sarili, mangangaral ka, napakahirap ng pamumuhay mo. Kung ba mahirap yung pamumuhay mo, wala ka ng wala nang tama sa iyong mga sinasalita. Puro ba mali ang iyong ikino-comment, ikaw ay isa ng dukha, mga kapatid. Kagaya nga sa amin, binabanggit nga dito ay ng mga komentarista. Yun lang naman ang kanilang comment dito, yung pagsusunog doon sa Rebulto, sinunog namin. Kagaya ng sinasabi ko, wala tayong pakialam doon kung pasunog nila yung Rebulto nila, sakali na laman yun, binayaran na nila yan, wala nang pakialam kahit sino doon dahil binili na nila. Pag pinasunog nila, ay wala nang pakialam doon. Yung nagpasunog doon, ang sisihin nyo, huwag kami, dahil kami patakaran dito, hindi ka pwedeng pumasok dito pag may Rebulto ka. Kaya yung nasusunog na Rebulto dito, Rebulto yun nung pumapasok. Yan, inuulit ko na naman, 3 times a hour dati. Kung Ilocano kayo mga kapatid, maintindihan niyo yung sinasabi kong iba. Dahil ako po ay parang
Solid akong Tagalog. Yung nanay ko, Bicol. Mistisang Bicol. Tatay ko, gano'n, mistisong Bicol. Pero bata pa ako nang nakarating ako dito sa Cagayan. Cagayan Valley. Dito na ako lumaki. Kaya parang mas popular sa akin yung salitang Ilocano. At dito nga, yung tanging payo ko lang sa mga sa mga nagko-comment na kung ano-ano. Tingnan natin mabuti kung ano ang ating katayuan sa buhay. Dahil ito yung kailangan natin gawin eh. Bago tayo magsalita ng kung ano-ano, pag-aralan muna natin mabuti kung tayo ay nasa tamang lugar, dahil yung pagsasalita ng tama ay nalulugod diyan ng ating Ama. Huwag tayo magsasalita ng makakaperwisyo sa kapwa. Kung magsasalita tayo, yung ikabubuti ng ating kapwa, hindi yung ikagagalit. Kahit magalit naman sa iyo ang iyong kapwa na pinagsasalitaan mo, kung yung sinasalita mo ay pawang utos ng ating Ama. Yun yung isang napakaganda na ating gagamiting pananalita, yung ipinag-uutos ng ating Ama. Dahil yung utos ng ating Ama, yan ay masakit lang ang tama sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang utos. Pero kung sumusunod ka sa utos ng ating Ama, anumang sabihin mo, kung ikaw, ano man ang sabihin mo sa akin, kung yan ay pinag-uutos ng ating Ama, walang problema. Ano man ang gawin mo na nakikita ko at utos ng ating Ama, no comment. Bagkus, aayon ako sa iyo. Dahil yun napakahalaga, sundin yung utos. Kung anong dapat gawin, kung ano ang dapat salitain, kung ano yung dapat kainin. Kailangan ay nasa ilalim tayo ng utos. Sabi nga sa ating batas, kailangan nasa ilalim tayo ng patakaran ng ating gobyerno. Lalo na sa patakaran ng ating papailalim tayo doon para huwag tayong huwag lumala yung ating kasalanan dahil tayo pinanganak na makasalanan, mga kapatid. At ito yung panahon ng paglilinis ng ating mga kasalanan para tayo ay makapagsalita ng tama, mabawasan ang ating mga kasalanan. Kailangan muna nating saliksikin ang kasulatan, mga kapatid, para hindi naman tayo maidiin sa tiyak na kapahamakan. Ito yung natatanging payo na ibinigay sa atin na saliksikin natin ang buong kasulatan ng ating Ama. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, mag-research na lang kayo, maghanap kayo ng sarili, dahil may kanya-kanyang isip, mga kapatid. May kanya-kanya tayong pangunawa na ibinigay ang ating Ama. Kaya lang, ang natatanging payo nga, pagbatayan natin ay ang banal na kasulatan. Sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw ng ating pamumuhay, ang ating, sabi sa Ilocano, ti pagpindiran tayo, ket dagijay bilin ti Ama. Doon tayo mag-uunan sa mga utos ng ating Ama, at yan ay nasa banal na kasulatan lamang. Ay sabi nila sa akin, wala daw akong respeto sa relihiyon nila. Kailangang irespeto ang mga ribulto, hindi dapat sunugin. Nauna ko nang sinabi sa inyo, wala tayong pakialam doon. Basta yung bilin lang ng Ama na sunugin yung ribulto, yun ang aming pinapakailangan. Dahil ito yung isang patunay na hindi natin dapat pahalagahan yung Diyusan na. Basta
basahin natin doon sa Apokalipsis 21:8. 21:1 hanggang 8, mga kapatid. 21:1 hanggang 8. Haba. Mahaba, mga kapatid. Simulan lang natin doon sa 7, paikliin natin. Kaya na lang magbasa doon sa 1 hanggang 5. O, simulan natin 5 para mas maikli. Dahil yung oras nga, mga kapatid, ay ating nahabol dito. Kailangan na pinakamahaba ito, 1 oras lang. Ilang minuto na tayo? 20. O, mo, wala pa tayong naibigay na kahit isang mensahe. Ngayon ito, yung isang mensahe. Apokalipsis 21:5 hanggang 8 na lang tayo, mga kapatid. Pero kung gusto nyo pahabain, simula sa 21 hanggang 8 ito. Ang basahin na natin, mga kapatid, Apokalipsis o mga ngaral. Mga ngaral ba tawag dito? Mga ngaral ba? Pahayag. Pahayag ito, mga kapatid. Hindi, Apokalipsis, pero pahayag yung ano. Nasa cellphone nata, pahayag. Yan, basahin na natin. Pahayag 21:5 hanggang 8. Pakinggan natin mabuti ito, mga kapatid, kung anong kahihinatnan ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosa o ribulto, mga larawan. Sabi dito sa 5, at yaong naluluklok sa luklukan ay nagsabi. Pasensya na kayo sa mga pronunciation ko, mga kapatid, dahil ako wala akong ngipin. Kaya kumakabyos yung mga salita kong binibitawan. Kaya sanay ko, maunawaan nyo na lang, mga kapatid. At ito pinagsisikapan ko na lang na maunawaan ninyo, dahil ito yung aking papel. Ito yung tungkulin ko, mga kapatid. Pakinggan nyo man ako o hindi, sundin mo man ako o hindi. Ang importante, ito ay nabanggit ko sa lahat. Dahil ang lahat kasi ng mga tao, lalo dito sa sanglibutan, buong sanglibutan, iniatang sa akin ng ating Ama yung kanilang kaligtasan. Kaya lahat ng mga nakikinig dito, may papel ako sa inyo na dapat kong ipaalam sa inyo ang lahat ng mga salita ng ating Ama. Dahil kung ito hindi nyo malaman at kayo ay namatay, na hindi nyo ito natutunan, sisingilin sa akin ng ating Ama ang inyong vida. Dahil sabi ng ating Ama, lahat na makikinig sa iyo, yun ang inyong mga kapatid. At isa man sa inyo ay walang mapapahamak. Yan, yung pangako niya, mga kapatid. Kaya pag kayo nakinig dito at inyong naunawaan, inyong ginawa, yung mga napakinggan ninyo dito ng mga utos, kaligtasan ng nakalaan sa bawat isa na ginagawa ang mga utos na naririnig nyo dito, mga kapatid. Ibig sabihin, malayo ka sa kapahamakan kapag ito ay napakinggan at tinupad. Ngayon, yung mga salita na naririnig nyo dito, nagmamarka yan sa inyong dugo, mga kapatid. Lahat ng nakakarinig ng salitang ito, yan ay nakasulat na sa inyong dugo. Kaya kung mamatay ang isang tao at ito ay hindi napakinggan, wala sa inyong dugo yung mga salitang ito, isisingil ng aking Ama sa akin. Sa ibang araw, sa ibang Sabado siguro ay malalaman nyo kung nasaan yung mga salitang yun, mga kapatid. At ito dito na tayo, Apokalipsis o Pahayag 21:5 hanggang 8. Basahin na natin patungkol ito sa mga masunurin at masuwayin. Yan, magkalahok kayo dito. At yaong naluluklok sa luklukan na nagsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Ayan, bago. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Tandang mabuti, ang mga salitang ito ay dapat isulat, sapagkat ito ay tapat at tunay.
At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Nandito po yun mga kapatid. Nasa amin yun. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Alam niyo mga kapatid, kaya may ikalawang kamatayan dahil pag naniwala ka na dito, sumunod ka sa buong utos ng ating Ama, binuhay ka na. Nabubuhay ka na ng ayon sa Espiritu. Kapag ikaw ay hindi sumusunod sa utos ng ating Ama, ikaw ay patay pa, mga kapatid. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ngayon, ang paggawa ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ngayon, pag sumusunod ka na sa utos ng ating Ama, binuhay ka na niya ayon sa kanyang Espiritu. Ngayon, pag nabuhay ka na dito, binuhay ka na, sumusunod ka na sa kanyang utos, ay binuhay ka ng maguli. Ngayon, pag ikaw ay tumalikod dito sa mga utos na ito na iyong sinusunod ngayon, kapag ikaw ay bumalik dun sa mga dati mong gawi, andon, maghahari sa iyo ang ikalawang kamatayan. Na sinasabi dito, mga sinungaling, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayun, yun yung kamatayan dahil makukulong ka na dun eh. Ibig sabihin kasi yung patay hindi na nakakakilos. Hindi tumutupad na ng utos. Yun yung mga patay. Dahil ang buhay lang ang gumagalaw at gumagawa, kumikilos, mga kapatid. Ito isang malinaw na patotoo doon sa mga nagko-comment na wag daw sunugin yung rebulto, ibalik na lang daw sana dun sa simbahan. Eh bakit mo babalik pa yun? Ay binayaran mo na nga yun. Ibabalik mo yun sa simbahan, ay ibibinta na naman yun sa iba. Di ba? Ay binili mo na nga, ba't ibabalik mo pa doon? Ay meron naman na relihiyon na nangangako na pag sinunog mo yung rebulto ay nandun ka sa kaligtasan. Dahil yung sumasamba sa rebulto, nandito eh. Mga mapakiapid, mamamatay tao, yung mga mananamba sa Diyos-Diyusan, dagat-dagatang apo yung punta pala noon, mga kapatid. O, anong masasabi mo dito? Kaya mo ipasunog dito, dadalahin mo sa simbahan, ibibinta na naman sa iba, dadami na naman ang masusunog na mapupunta sa dagat-dagatang apo, mga kapatid. Ito'y pagbabawas. Bawat pagsusunog mo ng rebulto sa bawat pumapasok sa tunay na relihiyon na sinasabi ng ating Ama, ang tunay na relihiyon ay walang kapintasan. Ibig sabihin, pag walang kapintasan, ang 10 utos ay yung sinusunod na lubos, mga kapatid.
ito ay ano, hmm, siguro naman yung itong mensahe na ito sana ay naunawaan, no? Nagko-comment na kailangan ay irespeto daw dahil yun ay sa relihiyon nila. Irespeto, wag magsunog ng revolusyon. Pero itong mensahe ito na nasa Apokalipsis o pahayag ba ito talaga? Nakakalimutan ko na ating nabasa 21:5 hanggang 8. Naniniwala ka ba dito mga kapatid? Ang pagkabanggit nga dun sa 5 ay ano yaong naluluklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay, at sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ano masasabi mo dito? Ito'y tapat at tunay. Yung naluluklok sa luklukan ay nagsabi na ang salitang ito ay tapat at tunay. Sana maniwala ka dito kapag na yung rebulto. Kung may rebulto ka dyan. Kung hindi mo kayang sunugin, dalahin mo rito. Pero kailangan maniwala ka at sumunod ka sa utos ng ating Ama. Dahil pag hindi ka susunod sa utos ng ating Ama, yung pagsunog sa rebulto mo, hindi ko gagawin. At sinusunog lang namin dito yung mga sumasapi na gustong sumunod sa utos ng ating Ama para hindi o huwag kayong mapasok dun sa dagat-dagatan na nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Pero mga kapatid, panghuling aklat na ang kinaroroonan nito Apokalipsis o mga kapatid, pahayag. Yan. At wala nang sumunod dito na ano, aklat, wala na huli, nasa 21 pa na. At dito nga sa 22 ay ano ito yung isa nating dapat banggitin sa inyo na ang 22:18 hanggang 19. Apokalipsis 22:18 hanggang 19. Basahin din natin ito. Para naman kahit papaano magkaroon kayo ng kaunting pag-asa na maligtas dito sa mga salitang ito. Hindi na natin binasa yung sa Mateo. May mga babasahin pa na tayo sa yung sa Roma, sa Corinto, kay Jeremias, Mateo, kay Juan. Marami pa sana tayong babasahin dun Pero magdirekta na tayo. Dito na tayo sa huli. Sabi ng ating Ama, may mga mauuna na siyang mahuhuli at siyang huli na siyang mauuna. Kaya dito na tayo sa huli. Dahil itong huling ito rin yung mangunguna na mangyayari. Andun, Apokalipsis o pahayag. Pahayag. 22:18 hanggang 19 lang. Tandaan nating mabuti ito mga kapatid. At aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Tignan mo ating pag-aralang mabuti kung ano ang mensahe nito sa atin. Kung ano ang laman ng balitang ito. Itong aklat na ito sinasabi. Sinasaksihan niya
sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito, mga kapatid. Ito yun. Mahirap pa namang unawain ito. Ito ba hindi natin dapat paniwalaan? Yun, mapupunta pa tayo sa dagat-dagatang apoy kung tayo ay mananatili dun sa Diyos-Diyosan. Alam niyo, yung respeto na sinasabi nung nagko-comment, dapat respeto naman. Respeto naman sa relihiyon namin. Ang respeto kasi, walang pinagkaiba yun sa paggalang. Di ba? Ang paggalang, respeto, walang pinagkaiba yun. Ngayon, sino yung gumawa nung rebultong yun na dapat respeto? Ayun palang sasamba doon ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Paano mo'y gagalang yun? Ayun ay masama. Masawang gawain dahil pinagbabawal nga ng ating Ama. May itinakda ng kaparusahan sa mga ganun. Yung paggawa nun ay isang kasamaan. Kaya sabi niya, ang pagkatao ng masama ay hindi ang paggalang sa pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Ay lalo pa doon sa rebulto, paano may gagalang yun ay hindi naman yung kumikilos, hindi naman gumagalaw. Wait, yung gumagawa nun ay masama. Yung rebulto. Basahin natin yung Levitico 5:17. Atras tayo. Ilang minuto na tayo. 36. Ayan, pagkakataon. Levitico 5:17. 5:17. Levitico 5:17. Sahin natin kung anong laman nito. Levitico 5:17. Sige, check na natin mabuti kung Levitico. Ano ba? Ay, pasensya ng mga kapatid. Dahil ito yung dahilan kung bakit nagkakasala ang masama. Ito yung kasalanan na ginagawa. Kung ang sino man ay nagkakasala at gumawa ng alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin, bagaman hindi niya nalalaman, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kanyang kasamaan. Kahit pala hindi mo nalalaman na kasalanan yung ginagawa mo, ay kasalanan din pala yun. Diba? Kaya may utos, mga kapatid. Nalalaman mo man o hindi, yung kasalanan na iyong nagawa, ay kasalanan pa rin talaga. Ngayon, dahil sinasabi mo yon sa amin, dahil kami nagsunog ng rebulto, ang pakiramdam ninyo ay nagkakasala kami, dahil sabi niyo ay respeto. Nasasabi mo yon dahil hindi mo alam na yung sinusunog namin ay pagsunod. At yung pagkontra mo ay pagsuway. Pagsuway yun sa utos. Kailangan utos sa amin sunugin, tapos kayo naman kumukontra, di sinusuway niyo ang utos ng ating Ama na sunugin. Nagiging labag sa utos ng ating Ama yung inyong pagkontra. Yun ay isang kasalanan. Dahil nga nasasabi niyo, dahil hindi ninyo alam na kasalanan nga yun. Yung inyong pagkontra. Dahil yung ginagawa namin pagsunod. Kinukontra ninyo yung sumusunod. Ay yung pagkontra, yung humadlang sa paggawa ng mabuti, yun ay masama, mga kapatid. Kaya sabi niya nga dito sa 17, kung ang sino man ay
magkasala at gumawa ng alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin, bagamat bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kanyang kasamaan. Pag sinabing huwag gawin at ginawa, bagaman hindi niya alam, gaya na sinasabi mo kapatid, kung ikaw ay nanonood ngayon, nakikinig, yung ginagawa mo hindi mo alam na yan ay kasalanan. Kinukontra nyo yung gumagawa ng pinag-uutos ng ating Ama. Yan ay kasalanan. Hindi ako nagsabi niyan, ang banal na kasulatan nagsabi. Malinaw, mga kapatid. Kaya yung gumagawa ng kasalanan, ayan ay isang kasamaan, mga kapatid. Kaya nasasabi doon sa Kawikaan 18:5. Kawikaan, abanti tayo, Kawikaan 18:5. Kawikaan 18:5. Mahirap hanapin ng sabi doon, tandaan nyo mabuti, huwag nang bibitawan yung ating napapakinggan. Huwag kanyong itututok sa iba yung inyong isipan. Itutok pa rin sa inyong napakinggan hanggang dito sa babasahin muli natin ito. Ngayon, basahin na nga natin. Kawikaan 18:5. Ang sabi dito, mga kapatid, yung last natin binanggit kanina, yung pagkontra sa pagsunod sa utos ng ating Ama, yan ay gawaing masama. Walang ibang masama sa ibabaw ng lupa, kundi ang kontrahin mo ang utos ng ating Ama. Yun yung isang napaka mabigat na kasalanan. Yung kukontrahin natin ang utos ng ating Ama. Yun ay gawaing masama at kasamaan. Kaya ito yung sabi sa Kawikaan, anong banggit? 18:5. Pakinggan mo kapatid, igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Yung gumagawa ng kasamaan. Yung gumagawa ng Diyos-Diyosan. Yung nagmamalasakit sa Diyos-Diyosan, yan ay kasamaan. Kaya huwag nating ipagmalasakit ang mga tao na gumagawa ng masama. Kaya sabi niya, igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Niiligaw man ang matuwid sa kahatulan. Tandaan niyong mabuti, mga kapatid. Huwag niyong igagalang ang pagkatao ng masama. Dahil yan ay hindi mabuti. At ang gumagawa ng masama, ang taong masama, ay yung hindi sumusunod sa 10 utos, mga kapatid. Ang kasamaan ay ang hindi pagsunod sa buong kautusan. Hanggang dyan lang muna tayo, mga kapatid. At sana naliwanagan kahit papano ang iyong isipan. Muli, mga kapatid, hanggang dito na lang muna tayo at sa susunod muli na Sabado ay muli tayo magdadao pang puso, mga kapatid, para sa karagdagan na ikalalawak ng ating pangunawa sa mga salita ng ating Panginoong si Isa o Ama. At yan, inuulit ko, mga kapatid, sa inyong lahat nanonood, at importante yung nakikinig, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo na wangkal. Siya naman at siya naman. At pakinggan nyo, mga kapatid, bilang panghuli yung patutuo sapagkat ito'y napakahalaga.
magkang kamay, sabay-sabay tayong magpapatotoo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan, na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.